Good morning sa bawat isa. Ayan, nakaka-amaze po yung mga bata na nagme-memory verse. Ano po? Ayan, hindi natin parang unexpected tayo na wow, mame-memorize nila yon. Ayan, so kasi ako mismo na-amaze din sa mga bata na nagme-memory verse. Kasi nga po, alam niyo po ba, yung mga yan, hindi lang po yan isang beses o dalawang beses, tatlong beses na binabasa yon. Pinapaulit-ulit nila kasi yung mga nanay nila, yung mga guardian nila, ay laging ipinapaalala sa kanila, malapit na, mag-memory verse na kayo ha. Ayan, kinakailangan talagang memorize nyo. So, ganun po. Kaya po sa atin, mga magulang, i-push po natin ang ating mga anak. Yan, ano po ang tawag dyan Godly culture. Yan, kung tayo ay nagkikreate ng godly culture sa ating sambahayan, makikita po natin unti-unti, nagiging godly talaga yung mga anak natin. Amen po? Yun po yung nawa, hindi ma-neglect ng mga magulang sa kasalukuyan at yung mga magiging magulang pa sa hinaharap. Yan, meron na kayong mga ideas na yung inyong mga anak ay talagang akayin nyo sa Panginoon kasi nga napakalakas ng influence ng mundong ito. Ayan, tandaan po ninyo, lalo na po ngayon, ang cellphone, minsan, nasa 3 taong gulang pa lang, may cellphone na. Diba? May tablet na sila. Ayan, talagang gusto nila, online lagi yung laging ang internet, malakas ang dating. Diba? Baka pagka hindi nakabayad ang magulang sa internet, pagalitan pa yung magulang. Diba? Kasi hindi sila makaka-access So, ganyan at alam nyo po ba, ang mga bata ngayon, ang gagaling po nilang mag-download. Ayan, ang gagaling po nila. Kaya sa ating mga magulang, ingat po tayo sa ating mga anak. Yan, once na pinabayaan natin yan, isip natin, magpapahinga ako. Sige, cellphone ka lang dyan. So, mali po yon. Dapat magtalaga lang po tayo ng specific time sa kanila. So, ngayon po, tayo po ay nasa second week ng atin pong series na God's Presence. Ayan, so last Sunday nga yun ay inumpisahan po natin. So nakita po natin doon na yung ultimate blessing ng ating Panginoong Diyos ay hindi yung material na mga bagay. Amen po ba? Yan, hindi po material na mga bagay, kundi ang Diyos po mismo. Yung blessing pag ang Diyos nasa atin na ang lahat ng bagay. Tama po? Kasi ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. So yun po yung isa na ini-emphasize po sa atin. Kaya nga na-mention ko last Sunday na ang isang araw sa presensya ng Panginoon ay masigit pa sa 1,000 araw sa mundong ito. Ayan, one day in God's presence is better than 1,000 days of this world. So, kung ang presence ng Diyos ay nasa sa atin, talagang po tayo? Full po tayo, hindi po tayo empty. Ayan. Kasi po, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng satisfaction sa buhay. Parang, okay na itong nasa akin. So, sapat ito, hindi na ako maghahangad ng malaki kasi ito yung ibinigay ni Lord sa akin. Di po ba? So, lahat naman tayo naghahangad ng mga bagay na gustong makapagpasaya sa atin. Pero, siyempre, ingat po tayo. Baka naman yung hinahangad natin, pansarili lang po natin. Ayan. Isipin po natin na yung ibinibigay ni Lord sa atin, yun po ay pahiram lang sa atin. Amen po? So, yun po mga kapatid. So, today naman, pag-aralan po natin kung papaano kinilala ni Moses at ng kanyang mga kababayang iniligtas mula sa Egypt. So, kung papaano kinilala ni Moses at ng kanyang mga kababayan ang kapangyarihan ng Diyos, yung presence ng Diyos sa kanila. Kasi imaginein po ninyo, nang pinalaya ng Panginoon yung kanyang bayan sa bansang Egypt, sila po ay inialis doon. So, ibig sabihin, yun po kasi ay covenant ng Diyos kay Abraham sa ninuno nila. So, yung covenant na yon, sila ay aalipinin doon sa loob ng 400 taon, mahigit pa, at sila ay dadalhin doon sa Promised Land. So, ang nangyari noon,
Siyempre, inialis sila sa bansang Egypt at nung sila ay inialis doon, siyempre yung lugar po na pupuntahan nila, ang dadaanan nila, desert. Ayan, kasi ganun po yung lugar sa kanila eh. Desert yung karamihan sa kanila kasi yun po yung lugar na pinili ng Panginoon para sa kanila. So, hindi po madaling maglakbay sa isang lugar na nakakapaso. Alam niyo po yon, ang disyerto po kasi kapag ka po yan ay tag-init, talagang mistulang parang nag-aapoy yung buhangin. Ganun po yung desert ng mga kahit ngayon. Kasi pag tag-araw po sa lugar nila, sobrang init. Di po ba? Kung dito ay umaabot ng 40, 45 degrees, sa kanila po masigit pa. Mga 50, kapag sobrang init, baka nga umabot pa ng hanggang 60, ganun po kainit sa lugar nila. So, ibig sabihin, pag ikaw ay naglakad sa disyerto, kahit pa nakatsinelas ka, talagang halos mapapaso ka. Di po ba? Kasi mga buhanging mainit yun eh. So, ganun po kahirap yung naranasan nila. At pagkatapos naman, pag naman gabi, sobrang lamig. Kasi sa kanila, kapag ka taglamig, sobrang lamig naman, may lugar sa kanila, nagyeyelo. Yan, ganun po yung lugar sa kanila. Sobrang init pag tag-init, sobrang lamig naman kapag ka taglamig. So yun po yung kanilang lugar. At doon pa lang, naroon na yung presence and protection ng Diyos sa kanila. Kasi bakit po? Ayan, mamaya po mababanggit ko po sa inyo. At bukod pa po roon, naglalakbay po sila. Siyempre, wala silang trabaho. Tama po, lakad lang sila ng lakad eh. Pero ang tanong, bakit sila kumakain araw-araw? Di ba? Ibig sabihin, dahil nasa kanilang Panginoon, nasa kanilang presensya ng Panginoon, sinusustain ng Panginoon yung lahat ng kanilang pangangailangan. Imaginin po ninyo, may umuulan galing sa langit na pagkain nila. Ayan, pinupulot na lamang nila sa kanilang nadaraanan. Ganun po ang mga Israelites noong mga panahong yon. Namumulot sila ng pagkain, yung enough sa kanilang pangangailangan sa isang araw at kinabukasan, ganun na naman uli. So, ibig sabihin, dahil sumasa kanila ang ating Panginoong Diyos, sagana po sila sa buhay. Amen po? Ganun po ang ating Panginoong Diyos. Ganun po siya nagmamalasakit, ganun siya nagmamahal sa kanyang mga pinili. Kung sila po'y pinili ng Diyos, tayo po pinili din ng Diyos. Amen po ba? Di po ba, pinili po rin tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, yung pong nangyari sa kanila, meron pong magandang itinuturo sa atin ngayon. Yung nangyari sa kanila noon, libu-libong taon na nakakaraan, almost 3,000 years na nakakaraan, may tinuturo po sa atin sa kasalukuyan. Anak din po tayo ng ating Panginoong Diyos. Para pong ganito mga kapatid, tingnan po ninyo, iniligtas sila, iniligtas din tayo. Di po ba? Iniligtas sila sa Egypt, sobrang pahirap sa kanila, inalipin sila doon. Ayan, tingnan po natin. Iniligtas sila, iniligtas din po tayo. Ayan, pinroteksyonan sila, pinuproteksyonan din po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Ginaid sila, ginagay din tayo. Pinakain sila at binibigyan ng provisions, binibigyan din po tayo. Nasa kanila ang presensya ng Diyos, sumasa atin din ang presensya ng Diyos. Binigyan sila ng law, binigyan din po tayo ng Bible. Ayan. Kasi yung law sa kanila, pattern yun ng buhay nila. Nakasaad doon, ano ba yung gagawin nila araw-araw? Ayan, mayroong mga batas doon patungkol sa pagsamba sa kanila. Gayon din po sa atin, mayroon din pong batas patungkol sa gawain natin. So, ibig sabihin, halos walang pinag-iba. Ang konting pagkakaiba lang ganito, culture and time. Ayan, iba yung culture nila noon, iba yung culture natin ngayon. Yung time naman, siyempre, nasa 1,400 before Christ sila, nung mga panahong yon. Tayo ngayon, tayo naman, almost 2,000 years na after ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay. So, magkaiba yung kultura natin. Pero kung sino yung Diyos nila noon, siya ding Diyos natin ngayon. Amen po? Kung ang Diyos ay nagpakain sa kanila noon, nagpapakain din sa atin ngayon. So, ang Diyos ay ginaid sila noon, ginagay din po tayo sa ngayon.
So ganun po ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga ng presensya niya. Napakahalaga ng presensya niya sa atin. Now, nais kong i-emphasize sa ating message ngayon, o message ng ating Panginoon sa atin, ayun nga nung sila ay naglalakbay doon sa disyerto. Ayan. So, ibig sabihin, nang sila ay nasa Mount Sinai, di ba? Alam po natin yon. Paglabas nila ng Egypt, ang unang pinuntahan nila yung Mount Sinai. Doon sila dinala ng ating Panginoong Diyos kasi doon ibababa sa kanila yung law at yung covenant. May covenant sila. Parang doon sila ikakasal. Ayan, alam niyo po yon. Parang yung mga Israelita at ang Diyos, doon ikakasal sa Mount Sinai. Ayan, noong pong bumaba sa kanila, o nung ibinaba sa kanila, yung Ten Commandments. So, si Moses, dahil si Moses ang leader nila, mayroong specific place si Moses at ang Diyos kapag nag-uusap. Ibig sabihin, malayo yun sa mga tao, malayo yun sa congregation. Hindi yun katabi ng congregation kasi ang Diyos nga nasa isang lugar, nasa Mount Sinai, nasa ibabaw ng bundok ng Sinai. And then, si Moses, kaharap niya. Face to face silang nag-uusap. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos, nakikita ni Moses through fire. Di ba? Kung inyo pong i-research yung Mount Sinai, alam nyo po ba na parang sunog yung ibabaw noon? Ibig sabihin, parang sunog kasi nga, doon nagpakita ang ating Panginoong Diyos sa bayang Israel through fire, naglalagablab na apoy. Kaya yung bundok na yan, hindi ko lang po nailagay yung image dyan, parang sunog yung pinakatuktok niya. So ibig sabihin, ito'y pakikipag-usap ng leader sa Diyos para lahat ng nais na ipagawa ng Diyos sa kanyang bayang Israel, magagawa nila ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, bayang pinili sila. Ayaw ng Diyos na malayo yung isip ng bayan niya sa Kanya. Kasi nga, ikinasal sila, ibig sabihin, magka-partner talaga sila. Sila yung pinaka-bride ng ating Panginoong Diyos at gayon din po tayo. Di ba? Tinatawag tayong bride of Christ. So, ibig sabihin, yung lahat ng instruction ng Diyos, dapat maayos nating magagawa. Kasi nga tayo yung bride niya, katulad po ng bansang Israel that time sa Mount Sinai. Ikinasal ang Diyos. Kaya sabi nga ng mga Israelita, sumagot din sila eh. Sumagot din sila tulad ng pagkakasal ng ordinaryong mga ikinakasal. Mayroon ding pagsagot. Mayroon ding vows na ginawa doon sa Mount Sinai. So doon po natin yon makikita. Ngayon, ito po yung text na ating pag-aaralan today at ito po yung matatagpo natin sa Exodus chapter 33. Yan. Sige po, tayo po ay tumayo. Kung meron po kayong Bible. Exodus chapter 3 verse 15 and 16. Babasahin po natin sa ESV at sa AB tag. Yan. So, ang sabi po doon sa verses 15 to 16, ayan. Sabi po sa Exodus chapter 33 verse 15 to 16, sa English Standard Version, and he said to him, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people? It is not in your going with us, so that we are distinct, I and your people, from every other people in the face of the earth. Sa ang balita, Biblia naman, o ang Biblia, Tagalog, sabi po ay ganito. Ayan, napakaganda po ng sinabi rito. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito. Sapagkat paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya't kami ay naiiba, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan, sa balat ng lupa. So purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin.
Mahabaging Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito sapagkat muli, ginader mo po kami, Panginoon, upang kami ay mag-aral ng iyo pong mga salita. Ang mga salita mo pong ito, Panginoon, ay patuloy naming itinitiwala sa iyo. Ang mensaheng ito, nanawa o Diyos, ay bigyan mo ng kapangyarihan sa iyo pong mga anak, sa bawat sa amin, upang mas lalong maunawaan namin at kauhawa namin ang iyo pong presensya sa buhay namin. Kaya aming Amang Banal, hayaan mo pong malayang makinig ang iyo pong mga anak at anumang mga distractions, Panginoon, ito po ay aming inaapakan, O Diyos, at pinipigilan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At patuloy lamang namin itinitiwala ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin. Salamat po aming Ama, naway kayo ang patuloy na mapapurihan, mag-glorify sa amin po mga buhay at sa kalagitnaan ito, kayo lamang ang makita ng bawat isa. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na. So, tingnan niyo po ang ating pong topic today, the distinguishing mark of God's presence, of God's people is His presence. Ayan, so yan ang mark nating mga anak ng Diyos na kung saan yung presensya ng Diyos nasa sa atin. Yun yung inilagay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So alam po natin yung context nito, itong Exodus chapter 33. Kung ating babalikan yung Exodus chapter 32, ano yung natatandaan natin doon? Di ba yung mga Israelita na inip kay Moises? Kasi nga nakikipag-usap si Moses sa Diyos. Malayo sa kanila, nasa baba ng bundok yung mga Israelites, samantalang si Moses umaakyat ng bundok kasi naroon ng ating Panginoong Diyos. So, noong si Moses, 40 araw, 40 gabi doon, nainip na yung kanyang mga kababayan. Akala nila, patay na si Moses. Pero ang totoo, mayroon talagang pinag-uusapan ang Diyos at saka si Moses. So yun po yun, Exodus chapter 32. Gumawa sila ngayon ng kasalanang napakalaking kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga, ang parang leader nilang tumatayo nung wala si Moses ay si Aaron, yung kuya ni Moses. Pero itong si Aaron naging mahina sa kagustuhan ng mga tao, na-compromise siya. So ang ginawa niya, sumunod siya sa mga tao at gumawa siya ng guyang ginto at yon ang sinamba ng mga Israelites. So sobrang nagalit ngayon ng ating Panginoong Diyos. Sobrang nagalit. Kaya sabi ng ating Panginoon, sige, bumaba ka, tingnan mo yung iyong mga kababayan kung ano yung ginagawa nila. So sa galit ni Moses, dinurog niya yung 2 tablestone na dala-dala niya galing sa bundok. So yun po yung nangyari sa kanila that time. So makikita po natin na si Moses, dahil nga nakipag-usap siya sa Diyos, siyempre nag-inquire siya sa ating Panginoong Diyos. Ano ba yung gagawin namin? Ano ba yung strategy namin? Kasi malayo yung pupuntahan namin, ang dami kong mga kasama. So ang ating Panginoong Diyos, kasi siya ay God of order, milyon-milyong tao yung hinahandle ni Moses, ang Diyos talagang nagpahayag kay Moses, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Diba? So ganyan po ang ating Panginoong Diyos sa kanila. So para kay Moses, kung ang pag-alis nila sa lugar na iyon ay hindi nila kasama ang Diyos, manatili na lang sila roon o mananatili na lang sila doon. Para sa kanya, much better pa yon. Kaysa roon sa sila'y aalis na hindi nila kasama ang atin pong Panginoong Diyos. So, tingnan nyo po, naglagay po ako ng timeline dyan. Kasi po, ang mga Israelites, siyempre, alam po natin na 40 years po silang naglakbay sa disyerto. So, yan, pinili ko lang po dyan yung mga mahahalagang mga pangyayari sa kanila. So, day 1, yan niya po, umalis ang mga Israelita, ayan, sa Egypt on 15th day of the month. So, yung 15th day na yun po yung pinakaunang, yung buwan noon, pinakaunang buwan sa kanila. Kasi alam niyo po ba, iba yung Jewish calendar kaysa sa atin. Tayo po kasi ang ginagamit natin, Gregorian calendar. Pero sa kanila, Jewish calendar. Ang January sa atin, sa kanila, ang first month
ay sa buwan ng kalaghatian ng March at kalaghatian ng April. So, yun po yung unang buwan sa kanila. So, first day, ayan, Israelite live in Egypt on the 15th day of the first month. Yun nga po yung Passover. Doon, yun yung kauna-unahang Passover. Diba? Kaya sinabing Passover, ang Diyos nilagpasan niya yung mga may pahid ng dugo na mga pintuan nila. So nagpapatunay na iyong nakatira dito, ito ay aking bayan o kabilang sa aking mga pinaghaharian. Pero yung mga walang pahid ng dugo, so may mga namatay doon. Ayan, alam po natin ang kwento noon. Ngayon, sunod, month 3, ayan, about 45 to 50 days, ayan, arrive at Mount Sinai. Ayan, so ibig sabihin, bumilang sila ng 45 hanggang 50 araw, sila'y nakarating doon sa Mount Sinai. Yan, Exodus chapter 19 verse 1. And then year 1 and 2, ito na po yon. So yung covenant, ibinigay sa kanila, yung tabernacle instruction, kasi dahil marami sila, ang Diyos, kinakailangang ang mga tao mamulat sa pagsamba sa Kanya. Kasi nga iniligtas na sila ng Panginoon eh. Parang sa atin po mga kapatid, noong tayo po hindi pa inililigtas ng Panginoon, wala namang halaga sa atin yung pagsamba sa Diyos, ay tama? Di ba, magustuhan lang natin. Minsan nga, pupunta lang tayo sa simbahan kapag birthday, magpapasalamat ko, no? Di ba? So, ganun po tayo noon. Pero nung tayo iniligtas ng ating Panginoong Diyos, may design din po sa atin. May pattern din sa atin kung paano tayo sasamba sa Panginoon. At ang pattern na yon, yan din po yon. Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos kay Moises, kaya nga po nagpagawa ang ating Panginoong Diyos ng tabernacle. At alam niyo po ba yung materialis na ginamit nila dyan? Ang ginamit na materialis nila dyan, yung nanggaling sa bansang Egypt. Dahil bago sila umalis doon, sabi ng ating Panginoong Diyos, manghingi kayo ng anumang magustuhan nyo sa mga Egyptians, ibibigay sa inyo. So, nanghingi sila. Kaya ang sabi ng Bible, halos nalimas nila ang kayamanan ng Egypt. Nadala nila sa kanilang paglalakbay. So, yan po yon. Tabernacle instructions, golden calf, yun nga po, yung Exodus chapter 32. And then, construction of tabernacle. So, diyan na po yung ginawa yung tabernacle sa year 1 and 2. Then year 2, arrive Kadesh Barnea, spies sent into Canaan, o 12 spies sent into Canaan. So ito na po yon mga kapatid. Noong sila ay nasa Kadesh Barnea, nagpadala ng spies ang ating Panginoong Diyos through Moses. Pinapili si Moses ng 12 leader sa bansang Israel at sila yung pinapag-spy doon sa pupuntahan nila. At di ba, natatandaan natin, 10 laban sa 2. Yung 10, negatibo yung report, yung 2, positive yung report, kaya yung 10, nakapag-influensya sa mga tao. Ayan, yun po yun. Numbers chapter 13, makikita natin, nasa Numbers chapter 13, doon nagalit ang ating Panginoong Diyos sa kanila dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya yung dapat sana ay 40 days lamang silang makakarating doon sa lugar na napupuntahan nila. Pero dahil sa galit ng Diyos sa kanila, simula pa lamang, naroon na yung pagrereklamo nila, dinagdagan ng ating Panginoong Diyos ng mahabang panahon sa kanila. So year 2 hanggang year 40, makikita natin dyan, 38 years, pag-alagala sila sa wilderness. Ibig sabihin, yung ruta nila, hindi naman diretso eh. Pupunta muna doon, babalik na naman ulit, iikot na naman ulit hanggang sa matapos yung 40 taon. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit pinatagal ng ating Panginoong Diyos? Kasi nga dahil sa katigasan ng ulo nila. At yung mga nag-report ng negative, yung mga na-impluensyahan nila, yung naniwala doon sa 10 spies na yon, lahat ng yon pinatay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng 38 years. Yung mga mandirigmang yon, ang dami nila, 603,548. Yung mga taong yon, pinatay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng 38 taon nung sila'y nasa wilderness. Iba't ibang klase yung kamatayan nila.
Meron sa kanila, nilamon ng lupa, nagkasakit, kung ano-ano. So yun po yung nangyari sa kanila. And then year 40, month 12, ayan, Moses dies on Mount Nebo at the age of 120. Deuteronomy chapter 34. So ibig sabihin, natapos na yung mission ni Moses. Kumbaga, natapos na rin yung transition of leadership. So namatay na si Moses. Ayan, doon sa Mount Nebo. So year 41, yan nga yung first year nila na sila ay pumasok na sa Canaan, doon sa Promised Land. Si Joshua na po yung leader nila. Ayan, naipasa na, patay na si Moses. Kasi tapos na yung mission ni Moses. So yan po yung timeline na nangyari sa mga Israelites. So mapapansin natin dyan na almost 38 years pa silang naglakbay sa disyerto after na sila ay umalis sa Mount Sinai. Diba? Doon sa lugar na kung saan doon sila nakipag-covenant sa atin pong Panginoong Diyos. So, dyan sa mga taong yan, sinecure ni Moses na yung Diyos kasama nila. Ayan, hindi po sila umalis doon hanggat hindi napapatunayan ni Moses na sasamahan sila ng ating Panginoong Diyos. Tama po? So, ganyan po yung nangyari sa kanila that time. So, pasok po tayo sa mga points po natin. God's presence is more important than God's gift. Yan. Si Moses, hindi siya basta nakatingin lang doon sa Promised Land. Kasi alam na niya yung Promised Land na yun, napakagandang napakagandang terha noon. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Pero hindi siya nakatingin doon. Tingnan niyo po dito. If your presence will not go with me, do not bring us up from here. Ayan. Kung yung iyong presensya o kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kaming paalisin dito. Ayan. So, ganoon katindi yung paninindigan ni Moses. Kasi para kay Moses, anong sense pag hindi kami kasama o pag hindi ka namin kasama? Di po ba? So, ganyan po yung pananaw ni Moses. So, alam ni Moses, hindi po madali yung paglalakbay sa disyerto. Kasi po, na-experience na niya yon. Ayan, remember po mga kapatid, si Moses nang siya ay 80 years old, diba? Pinatapon siya ng pero sa Midian, diba? So sa Midian, nanatili siya roon sa loob ng 40 taon at nung siya ay 80 years old na, saka siya tinawag. Ayan, 40 years old siya nang ipinatapon sa Midian. From 40 years old to 80 years old, nanirahan siya sa Midian. 80 years old, tinawag siya ng ating Panginoon. And then, nag-lead siya sa bansang Israel sa loob ng 40 taon. So, makikita natin na walang hiniling na anuman si Moses sa Panginoon, kundi ang pagsama o ang presensya ng Diyos ay sumakanila. So, ganyan po ang pananaw ni Moses noong siya ay nakipag-usap sa ating pong Panginoong Diyos. So, imagine po natin, kung wala ang pagsama ng Panginoon sa kanila, walang magbibigay ng lilim sa kanilang paglalakbay sa desert. Yan, ito po yung binanggit ko sa inyo kanina. Yung desert, buhangin po yun Pag nainitan nyo ng araw, ang init noong buhangin. Tama po. Pero alam nyo po ba, dahil nasa kanila yung presence ng Diyos, kapag naglalakbay sila pag-araw, mayroon pong ulap. May pumapayong na ulap sa kanila. Imaginin po ninyo, may pumapayong na ulap sa kanila para yung sikat ng araw nasasalo noong ulap. So, ibig sabihin, habang nasasalo ng ulap yung init ng araw, hindi sobrang umiinit yung buhangin. Tama po? Imaginin po ninyo yan. Di ba ganoon po kamahal ng ating Panginoong Diyos ang bayang Israel? At gayon din po tayo mga kapatid kasi wala tayong pinag-iba sa Israelita Bayan din tayo ng Diyos, mga anak din po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Pillar of cloud kung araw at pillar of fire naman kung gabi. Bakit may pillar of fire? Bakit sila naglalakbay kahit gabi? Yun po yung gusto ng Panginoon sa kanila. May time na kahit gabi naglalakbay po sila. Pero kahit gabi at naglalakbay sila, naroon pa rin yung presence ng Diyos. Ano po yung ginawa ng Panginoong Diyos sa kanila? Yung pillar of fire, di ba? Pag araw, ulap. Pag gabi naman, ulap din pero umaapoy.
Yun naman ang nagpapainit sa kanila. Kasi nga, sobrang lamig naman sa disyerto kapag sumapit na yung gabi. So, ganyan po sila iningatan ng ating Panginoong Diyos at bukod pa roon mga kapatid, nagpapaulan ng ating Panginoong Diyos ng pagkain nila, yung mana. Yun yung parang pinipig. Sino sa inyo yung nakakita na ng pinipig? Ayan, nakakain na rin kayo ng pinipig, ano? Pero hindi kayo lahat nakagawa ng pinipig. Ayan. Ayan. Ako, na-experience ko pong maggawa ng pinipig. Ayan, nung ako po ay edad na 12 years old pa lang. Ayan. So, ganun po yung pinupulot nila. Ibig sabihin, talagang sinusustain ng Diyos yung pangangailangan nila kasi wala silang trabaho eh. Wala silang trabaho, pero hindi sila ginugutom ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Pinabubukal ng ating Panginoong Diyos ang tubig sa disyerto. Kasi hindi lang naman po mga tao ang nauuhaw sa kanila. Pati yung mga daladala nilang hayop, syempre kinakailangan din ng kumain at yun ay kinakailangan ding uminom. So sinusustain lahat yun ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, ganyan ang pagsama ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Pinuproteksyonan sila day and night. Ngayon po mga kapatid, para po sa atin, ano po ang nakikita nating ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw? Di po ba pinoproteksyonan din tayo? Tama po? Imaginin po ninyo yung buhay po natin. Simula nang tayo iniligtas ng ating pong Panginoong Diyos. Di ba? Tinuturuan din po tayo katulad ng pagtuturo ng Panginoon sa kanila. At alam niyo po, kung ang presence ng Diyos ay absent sa ating buhay, alam niyo po ba yung mangyayari? Chaos and miserable life. Naniniwala kayo doon? Pag wala sa isang tao ang presensya ng Diyos, magulo. Ayan, miserable. Kasi po, na-experience ko po yung buhay na yon nung ako'y wala pa sa Panginoon. Yan, nag-iisa lang ako. Yan, marami nang nakarinig sa testimony ko. Yan, na kung saan ay miserable yung buhay ko. Yan. So, ganyan po yung buhay na wala ang presensya ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, yung isang araw sa presensya ng Diyos ay masigit pa sa 1,000 araw sa mundong ito. Kasi nga sa mundong ito palagi tayong empty. Pero sa piling ng Panginoon palagi tayong full. Tama po? So ganyan po tayo sa harapan ng Panginoon. Letter A, Moses valued God more than his gift. Ayan. So para nga kay Moses, mahalaga yung Diyos kaysa roon sa lugar na pupuntahan nila, kaysa roon sa kagandahan ng lugar na pupuntahan nila. Ayan, napakasagana ng lugar at napupuntahan nila, napakaganda ng pangako, but without God, without presence of God, useless. Tama po? Baliwala po yung kagandahang yon. Sabi nga ni Moses, kung hindi mo rin lamang kami sasamahan, huwag mo na kaming paalisin dito. Diba? Kung hindi lang din po natin hahangaring samahan tayo ng Diyos, wala pong mangyayari sa buhay po natin mga kapatid. Yan, pilit na ilalayo tayo ng mundong ito sa Panginoon. Kasi tayo po mismo ang lumalayo sa Diyos. Yan, ganyan po mangyayari sa atin kung hindi po tayo magiging maingat. So, letter B, a successful journey without God is still a failure. Yan, kahit pa maging masagana ang paglalakbay ng isang tao natin, pero kung wala ang Diyos, failed pa rin po. Naniniwala po kayo doon? Failed pa rin po mga kapatid. Maari nilang marating ang lugar na pupuntahan nila na hindi sila sasamahan ng Diyos, pero tiyak marami po ang mamamatay sa kanila. Mamamatay saan? Mamamatay sa gutom, mamamatay sa init, mamamatay sa uhaw, 'di ba? Possible pang lapain sila ng mga mababangis na hayop, 'di ba? Tuklawin sila ng mga makakamandag na ahas, 'di ba? Mayroon pa marami doong scorpions. Sa desert po, ganyan po yung mga hayop. So ibig sabihin mga kapatid, a successful journey without God is still failure. So ganyan po yung isipin natin mga kapatid. Kaya kung tayong mga tao, maging successful man tayo sa buhay, pero wala namang pagsama ng Diyos, wala pong sense. Ayan, mayaman nga, sikat nga, dumami nga ang kaalaman, pero wala namang kasamang Diyos, empty pa rin.
Ayan, di ba? Natatandaan niyo po ba kapag si Manny Pacquiao ay nagtetestimony? Sabi niya, naranasan ko na ang maraming kayamanan, pero naranasan ko na rin yung presensya ng Diyos. At walang maihahambing sa presensya ng Diyos, kahit pa napakaraming kayamanan. Ibig sabihin, na-experience din ni Manny Pacquiao na ang dami-dami kong pera, pero empty naman ako. Ang dami-dami kong pera, pero hindi naman ako masaya. Di po ba? So, ganun din po ito. Ibig sabihin, kahit pa successful yung journey natin, kung ang Diyos absent sa buhay po natin, mga kapatid, baliwala. Kaya po, pwede nating itanong sa ating sarili, do I seek God or only His blessings? Ayan. Sinisik ba natin ang Diyos o yung blessing lamang niya ang sinisik natin? Ayan. So, tingnan nyo po, sabi ni King David, ganito. Psalm chapter 27, verse 4. Sabi po dyan, one thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So makita po natin ang pinakananais ni King David, yung mamalagi siya, manirahan siya sa tahanan ng Diyos. Di po ba? So, napakasarap, di ba? Imagine natin si King David, gaano kayaman ni King David. Di ba? Tunay-tunilada yung ginto ni King David. Gaano kalaking yaman yon. Pero para sa kanya, mas gusto ko na ako ay nasa piling ng ating Panginoong Diyos. Wala dito sa mundong ito. Amen po? Gusto ko nasa piling ako ng Panginoon kasi para kay King David, doon lamang ako makakaranas ng tamang kapahingahan, doon lamang ako makaka-experience ng totoong kagalakan sa buhay. Hindi sa aking mga naging tagumpay. So number 2 mga kapatid, God's presence gives direction and guidance. So ito na po yon. Ayan. So sinabi ko kanina na direction and guidance, ito ay nagmumula sa ating Panginoon kung tayo ay nananatili sa Panginoon. Next slide. Ayan. Ayan. Yan po yung number 2. Yan. Letter A, Israel depended on God's presence. So, tinuruan ng ating Panginoong Diyos na yung kanyang bayan dumepende sa kanyang presensya. Tinuruan ng ating Panginoong Diyos yung kanyang bayan sa pamamagitan ni Moses na dumepende lamang sa kanya. Kasi nga, kung hindi sila didepende sa ating Panginoong Diyos, wala talagang mangyayari sa kanila. Diba? Inulit din po yun ng ating Panginoong Isukristo. Diba? Sabi ng ating Panginoong Isukristo, for apart from me, you can do nothing. Diba? Totoo po yun na kung tayo hiwalay sa ating Panginoon, wala po tayo magagawa. Kasi siya yung nagbibigay o nagsusustain ng lahat ng ating pangangailangan. Kung wala tayong koneksyon doon, para lang tayong electric pan na hindi nakasaksak sa outlet. Diba? Kahit pabuksan mo yan, 1, 2, 3, di po yan iikot kasi wala siyang source of power. Ganon din po tayo mga kapatid sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, maraming stations ang hinintuan ng mga Israelites bago sila makarating sa Promised Land. Ayan, mababasa po natin yan sa Book of Numbers. Ang dami noon. Ang dami noong kanilang tinigilan. Ibig sabihin mga kapatid, pinapakita doon ng ating Panginoong Diyos na bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi sa buong panahon maglalakbay kayo. Di po ba? Alam niyo po ba kung pag-aaralan natin yung Book of Numbers, ma-amaze po talaga tayo. Milyon-milyon po sila pero naka-order po sila. Ibig sabihin, yung tayo ng tabernacle, nasa paligid noon ang mga Levites and then sunod doon, nasa paligid naman yung mga tao. At hindi lang basta ganon. Kung sino yung nasa is, simula year 2, yun din hanggang year 40. Ibig sabihin, ito yung lugar mo. Kaya ang Diyos ang pumipili ng lugar kung saan sila magkakampo, kung saan sila mag-i-station. Ganon po tinuruan ng ating Panginoong Diyos para maging ordered talaga sila. Maayos talaga sila. Pag alis nila, may hudyat din po sa kanila. Meron din pong ibinibigay ang ating Panginoong Diyos na warning sa kanila. So ibig sabihin, ang Panginoon ang naglilid sa kanila
kung saan sila mag-i-stop over sa kanilang paglalakbay. Parang ganito po yun mga kapatid yung ginawa ng Panginoon. So nariyan, naka-stay sila sa isang lugar. Magkakaroon ng ating Panginoong Diyos ng hudyat sa kanila kapag may bumabang ulap sa tabernacle nila. Ibig sabihin, paalala yon, maghanda na kayo, ligpitin nyo inyong mga gamit, ialis na ninyo yung mga tent ninyo, tiklopin na ninyo, aalis tayo. Kung ano yung formation nyo noong una, ganito yung formation ninyo. Kung sinong magdadala ng Ark of the Covenant, sila lamang ang magdadala noon. Kung sinong magdadala ng mga specific na mga gamit, sila lamang ang magdadala noon. From year 2 to year 40, ganun at ganun ang trabaho po nila. So naroon po yung order mga kapatid sa ating Panginoon. Itinuro po yun sa kanila. At mga kapatid, yun din po ay itinuturo sa atin dahil ang Diyos sumasa atin. Amen po. Gusto ng Panginoon, nasa order lagi yung ginagawa ng kanyang mga anak. Nasa kaayusan. So alam niyo po, napakasarap kung ganito ang magiging pananaw natin. Ayan, ano yung pananaw natin dapat? Lord, ilid mo po kami, o nawa kami, sa kung ano ang will mo sa amin. Ayan, so yun yung magandang pananaw. Ibig sabihin, doon natin na ipapakita na tayo'y dumidepende sa ating Panginoong Diyos. Even sa pinakamaliit na desisyon natin gagawin, ipagkatiwala natin sa atin pong Panginoong Diyos. At siya po ang bahala sa atin. Amen po? Yun po yung napakasarap na buhay. Letter B, Moses knew human wisdom was not enough. Ayan, alam ni Moses na yung wisdom nating mga tao hindi enough para tayo makapamuhay ng maayos sa harapan ng ating Panginoong Diyos without Him. Ayan, palaging naroon ang inquire ni Moses sa ating Panginoong Diyos. Tingnan po ninyo. Ito po yung mahalaga sa atin. Inquiring to God is important. Without God, tingnan po natin, we lose direction, we make costly mistakes, we rely on our own strength and ability. And then, before making decisions, seek God's presence, pray for His guidance, depend on His word. So, ganyan po yung mangyayari sa atin without God. Pero kapag tayo gagawa ng decisions, ito naman po yung dapat maging pattern po natin. So, dyan po maipapakita na tayo po ay dumidepende sa ating pong Panginoong Diyos. Number 3, mga kapatid. God's presence brings favor and assurance. So ito na po yon sa verse 16. How shall it be known that I have found favor in your sight? Sabi ni Moses. So kung matatandaan po natin, ayan, noong sila ay nasa wilderness, di ba? Meron din namang mga taong naninirahan sa mga tabi ng disyerto eh. So, ibig sabihin, dumaraan din sila o inaalaw din sila ng ating Panginoong Diyos na dumaan sa mga lugar na yaon. Ibig sabihin, kapag sila'y dumadaan sa mga lugar na yaon, ang tingin ng mga taong nakatira doon, banta sa kanilang buhay. Ganun po yung tingin ng mga tao. So, dahil yung mga Israelites sumasa kanila ang ating Panginoong Diyos, sino mang magtangkang lumaban sa kanila, talo sila lahat. Yan, imaginein po natin. Sino mang magtangka sa buhay nila, sino mang magtangkang masama sa paglalakbay nila, kung i-interrupt sila, inaalaw ng Diyos na lipulin sila. So ganyan po yung pagsama ng Diyos sa kanila. Naroon yung favor, naroon yung assurance na sila'y dadalhin talaga ng Panginoon ng maayos doon sa lugar na ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Alam niyo po, gayon din po sa atin mga kapatid. Kung ang presence ng Diyos ay nasa atin, lahat ng magiging laban natin sa buhay, magtatagumpay tayo. Amen po? Claim po natin. Was na ang Diyos nasa sa atin, lahat ng laban natin sa buhay, magiging successful po tayo. Tandaan po natin yan mga kapatid. Assurance po yan. Kasi sabi ni, alam niyo po yung palaging yung sinabi ni King David, mula pagkabata't ngayong matanda na, sa tanang buhay ko'y wala akong nakitang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos, ni ang kanyang lahi na malimos ng tinapay. O, diba? So, ibig sabihin, assurance po yun eh. Assurance po yun. Kung ang presence ng Diyos nasa atin,
Diba? Siyempre, pag ang presence ng Diyos nasa atin, matuwid ang magiging pamumuhay natin eh. Tama, magkikreate tayo ng godly culture eh. At magbe-benefit noon, hindi lang tayo, even ang ating mga anak. Sabi ni King David, ni ang kanyang lahi na malimos ng tinapay. Ibig sabihin, hindi naghirap yung kanyang salin lahi dahil siya naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So, ganyan din po ang gagawin ng Panginoon sa atin kung mananatili tayong matuwid sa kanyang harapan. Ayan, God's presence is evidence of His favor. Ayan. So, last Friday, nabanggit ko po na once na yung presence ng Diyos ay nasa atin, alam niyo po ba na yung blessings nasa atin din? Ayan. Once na ang presence ng Diyos nasa sa atin, yung blessings ng Diyos nasa sa atin din. Ayan. So, ganun po yon mga kapatid. Kumbaga, yung batayan o yung basihan ay yung presensya ng Diyos sa tamang blessing na mapapapunta sa tao. Ayan. So, ganun po ang itinuro ng ating Panginoong Diyos kay Moses. Na kung uunahin natin ang ating Panginoong Diyos, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, so ipagkakaloob sa atin yung lahat ng ating mga pangangailangan. At alam niyo po ba, pag nasa atin ang presence ng Diyos, tuturuan tayong maging satisfied sa buhay. Yan, magkakaroon tayo ng satisfaction. Magkakaroon tayo ng contentment. Yan, di po ba yung meron tayo? Ito yung binigay ni Lord sa akin eh. I-enjoy ko to. Basta ito'y gagamitin ko sa kapurihan niya. Amen po? Unlike naman sa binigyan tayo ng marami, tapos hindi naman natin ginagamit para sa kapurihan ng Diyos. Alam niyo po ba ang result noon? Parang lungkot pa rin tayo. Kasi nga, hindi natin ginagawang Diyos ang sa buhay natin o even sa mga blessings natin, pag hindi natin isinusurrender sa Diyos, ay mamamali din po tayo bilang kanyang katiwala. So, sabi dito, Moses connected God's favor with God's presence. Ayan. Parang connected talaga yung favor ng Diyos sa presence ng Diyos. Ayan. Kaya nga napakasarap na hangarin talaga natin. Talagang isik natin yung presence ng Diyos. At kapag isinik natin yon, yung favor niya to follow talaga. Amen po, to follow talaga sa atin. Ayan. Letter B, God's people though facing difficulties, confidence is still in them. So, yung mga tao ng Diyos, kahit na sila ay humarap sa matinding mga difficulties sa buhay, confident sila sa kanilang buhay. Confidence pa rin sila. Diba? May Diyos ako. May Diyos ako. Tutulungan ako ng Diyos. I-guide ako ng Diyos. So, ganyan po yon. Ganyan po yung itinuturo sa atin. Yung wilderness, sobrang mapanganib, maraming venomous snake, maraming mga scorpions, maraming mga mababangis na hayop, pero confident ang bayan ng Diyos na lahat yon hahawiin ng ating Panginoong Diyos. Diba? Alam niyo po ba, na bago pa lang makarating yung bayan ng Diyos sa promised land, yung mga matitinding makakalaban ng kanyang bayan doon sa promised land, pinatay na ng ating Panginoon. Ayan. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Bago pa lang makarating, pinatay na niya ang maraming mga higante doon. Kasi ang mga tao doon, higante. Diba? Imaginin po ninyo, karaniwang tao, mga ganyan lang kataas, pero yung kalaban nila, abot hanggang kisame yung height. Imaginin po ninyo, halos abot sa kisame yung height, mga higante. Diba? Yung palang mga sandata, halos kasimbigat na ng isang kabataan. So, ganon ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Pero, dahil sumasa kanila ang ating Panginoong Diyos, confident sila na sila ay papatnubayan ng ating Panginoong Diyos. So, napakaganda. Ayan. The presence of God does not remove every trial, but it gives peace in the midst of trial. Ayan. So, yung presence ng Diyos, hindi naman basta i-allow niya na mawala yung trials eh. Yun nga yung blessing sa atin eh. Diba?
Ano bang gusto nyo? Walang problema o nakakaranas ng problema? Kapag ang isang tao hindi na nakakaranas ng problema, kailangan pa kaya niya ang Diyos? Diba? Isipin po natin. Pero kapag ang tao pumapasok sa problema, humihingi siya ng tulong sa Diyos. Amen po? So yan po yung design ng Diyos sa atin. Kaya God's presence does not remove every trials, but it gives peace in the midst of trials. Yan, nagbibigay siya ng kapayapaan sa atin. Ayan. So sabi nga ng Diyos sa kanyang bayan, ayan, Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." So ganyan po yung pangako ng Diyos, di ba? Pansinin po natin si Isaiah, kailan po namuhay si Isaiah? Panahon ni Haring Hezekiah. Nung panahon ni Haring Hezekiah, sinasalakay sila ng Assyrian Empire. Di po ba? Pero yan po yung sinabi ng ating Panginoong Diyos through Isaiah. Ayan, huwag kayong matakot. Ako ay isa sa inyo. Di ba? So, ganyan po ang ating Panginoong Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid, talagang pag nasa sa atin ang presensya ng Diyos, dapat maging confident po tayo. So, number 4, ito po yung panghuli. Yan, God's presence distinguishes His people. So, ito yung sinabi ko kanina, ito yung nasa ating topic na kung saan ito yung pinaka-mark o palatandaan sa atin. Sa verse 16, "So that we are distinct from every other people on the face of the earth." So kilala ang Israel sa pagiging malapit sa Diyos kasi kasama po nila ang atin pong Panginoong Diyos. Even yung mga taga-ibang lugar, alam nyo po ba, nanginginig sa takot sa kanila. Ayan. Tingnan po ninyo, tingnan po natin yung testimony ni Rahab. Yan, natatandaan nyo, nung sila'y papasok na sa Jericho, may 2 spies na isinend si Joshua sa Jericho, pumasok sa bahay ng isang nagbebenta ng aliw, yan, ng isang prostitute. Tingnan nyo po yung sabi ng prostitute. Ayan, Joshua chapter 2 verse 8 to 11. Tingnan po ninyo. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong. Kasi tinagaw ni Rahab sa bubongan niya. Yan. At sinabi sa kanila, "Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. At ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo." Diba? Wala pa yung mga Israelites sa lugar nila, takot na sila. Yan. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Imaginin po ninyo mga kapatid, kailan ba tumawid ang mga Israelites sa Red Sea? Di ba? Bago pa lang sila nakarating sa Promised Land. Bumilang pa ng almost 38 years, tama? Pero hindi nawala sa isip ng mga Amoreo, ng mga taga-Kanaan, yung ginawa ng Diyos sa kanila. Di ba? Nakatawid sila sa dagat na pula, natuyo yung paa, hinati yung dagat. Di ba? Na-amaze sila doon sa balitang yon. Ano pa? Yung Sihon at saka Og, alam niyo po ba, makapangyarihang hari yan? Napakaraming mga mandirigma niyang mga hari na yan, pero nilipol silang lahat ng bayan ng Diyos. So para dito kay Rahab, nakakatakot naman itong mga taong ito, kami na ang kasunod nito. Diba? Kung mababasa natin ang Joshua chapter 2, so makikita natin doon, may grace ang Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, ibig sabihin, kapag ang Diyos, yung presensya ng Diyos nasa sa atin, sobrang lakas natin, tama? Sobrang tibay natin. Ibig sabihin, mayroon tayong confidence na sasamahan tayo ng Diyos. Mayroon tayong confidence na magtatagumpay tayo sa laban sa buhay kasi nga ang Diyos nasa sa atin. Kaya nga,
itong ating series na ito, napakalaki ng ituturo nito sa atin. Napakalaki ng itinuturo nito sa atin upang tayo patuloy na maging matatag sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Ayan, Israel's uniqueness was not their strength. Yan, isa po yan mga kapatid. Not their army, not their wealth, not their intelligence, it was God's presence. So, yan yung uniqueness ng mga Israelites. Hindi naman yung kalakasan nila, hindi naman yung kasikatan nila o anuman. Ang uniqueness ng Israelites ay yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga nagtatagumpay sila sa lahat ng laban nila kasi kasama nila ang ating Panginoong Diyos. So ngayon mga kapatid, ayan, sa letter B, the church today is also distinguished by God's presence. Dito rin tayo makikilala mga kapatid. Ayan, paano ba tayo makikilala sa mundong ito? Tayo as church, as body of Christ, paano tayo makikilala sa mundong ito? Tingnan po ninyo. Dapat maging offensive Christians tayo at hindi lang defensive. Yan, alam po natin yung pagkakaiba ng offensive at defensive. Tama pa? Pagka tayo ay offensive Christian, umuopensa tayo. Umaarangkada tayo. Pero pag tayo ay defensive Christian, ganyan lang tayo, steady lang tayo. Di ba? Ibig sabihin, okay na, basta hindi ako gumagawa ng kasalanan. Steady na lang ako rito. Okay na ang buhay ko. Okay na ang buhay ng pamilya ko. Pero hindi po. Makikilalang tayo mga Kristiyano kung tayo'y umuopensa sa mundong ito. Amen pa? Yung may ginagawa tayo. Ano pa? Dapat maging active Christians at hindi passive. Ayan. Ano ba yung active? Ano ba yung passive? Ganon din po. Yung passive kasi tanggap lang ng tanggap eh. Tanggap lang ng tanggap ng salita ng Diyos pero walang application. Pero yung active, tanggap siya ng tanggap pero apply siya ng apply. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Tama po, di ba? Dapat maging active Christians po tayo at hindi lang passive Christian. So yan po, dyan po tayo makikilala ng mundong ito. Ano pa? Dapat maging mature at productive Christian tayo at hindi maging baby Christians lamang. Ayan, alam natin yan, may proseso. Pag tayo iniligtas ng ating Panginoon, magiging baby Christian pa muna tayo. Pero dapat hindi tayo mananatiling baby Christian. Umaarangkada tayo para maging mature tayo. May ginagawa tayo bilang Kristiyano. Ayan, may ginagawa tayo. Sabi nga, work out your salvation. Sabi ng Book of Philippians. So, tinatrabaho natin yung ating kaligtasan. Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas na tayo ay nagtatrabaho ng mga mabubuting gawa. So, ganyan po yung palatandaan nating mga Kristiyano. At panghuli mga kapatid, dapat maging kingdom mindset at hindi worldly mindset. So, dyan makikilala ang mga church at ang mga Kristiyano. Kasi malaki ang pagkakaiba ng kingdom mindset sa worldly mindset. Ano yung kingdom mindset? Ang kingdom mindset, pinapahalagang mabuti yung mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Pero yung worldly mindset, ang kanyang pinapahalagaan yung mga bagay lamang sa mundong ito. Ganyan po. Pero hindi po ganyan ang design ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo makikilala ng mundong ito kung ganyan po ang mangyayari sa atin, kung worldly mindset po tayo. Diba? Dapat kingdom mindset po tayo. May pagpapahalaga tayo sa mga bagay na hindi nakikita, hindi lang sa mga bagay na nakikita. So bilang magtatapos mga kapatid, sige po, tayo tumayo. Ayan. Aside po dyan sa mga nabanggit ko na yan, tingnan po natin mga kapatid. Ano ang masasabing mark pa nating mga Kristiyano? Ayan. Tayo mga Kristiyano, dapat spirit-filled Christians po tayo. Ayan. Ibig sabihin, sumasa atin ang Espiritu. Ayan. So ano pa? Ayan, we are living holy lives. Tayo ay namumuhay ng holy. Hindi yung makamundong pamumuhay. Hindi yung namumuhay sa kasalanan. Di po ba? So ayaw ng ating Panginoong Diyos yun kasi nga, bride of Christ tayo eh. Tayo ay abala sa paglilinis. Ayan. Abala tayo sa paglilinis. Abala tayo sa pagiging holy. Kasi hinihintay natin si Jesus Christ. Ano pa?
Ayan, our lifestyle is different from the world's. Ayan, so yung lifestyle natin, dapat may malaking kaibahan sa mundong ito. Diba? Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, ay mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sabi ni Apostle Paul. Diba? So, ano pa? Ayan. Number 4, we are eagerly waiting for our Savior, the Lord Jesus Christ. Sino po sa inyo yung ganito? Yan, di ba lahat po tayo? Sabik na sabik tayo kay Jesus Christ, ana? Di ba, Lord, dumating ka na. Di ba? Lord, na ba, maranasan talaga namin yung pagdating mo, ma-experience namin. Di ba? Buhay man tayo, patay man tayo. Ayan. So lahat po tayo, dapat tayo ay nananabik na naghihintay sa ating Savior. Kasi kapag kayong Savior na natin ang naghari talaga sa mundong ito, yan, alam nyo po ba, perfect world na po yon. Genesis chapter 1 na tayo. Di ba? Sarap. Yan, papitas-pitas na lang ng bunga ng punong kahoy. Alam nyo po ba yung bunga ng punong kahoy doon sa New Jerusalem? Di ba? Every month, iba po yung bunga. Yan, itong buwang ito, santol muna, halimbawa. Next month, mangga na. Di ba? Hindi ka mananawa. Next month, ubas naman. Di ba? So, ganyan po yung pahapyaw na sinabi ng Biblia doon sa lugar na nakahanda sa atin. Di ba? Paano hindi tayo mananabik kapag ganun ang sinabi ng Bible? Tama po? Di po ba? May natutunan po ba tayo mga kapatid? Napakahalaga po ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Ipinakita po yun sa bayan ng Diyos at yun ay ipinapakita ng Panginoon sa atin sa kasalukuyan. Ayan. Sige po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. So, makita po natin mga kapatid, makita natin kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Nakita natin kung paano sinamahan ng Diyos yung kanyang bayan sa loob ng 40 years. Mga kapatid, ilang taon na po tayong Kristiyano. Di po ba? Meron sa atin, medyo matagal na, tama po. Na-experience po natin yung kabutihan ng Panginoon. At mas lalo pa po natin itong may experience once na kinauhawan po natin ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ito po yung sikreto ng buhay. Kaya napakapalad ng mga Kristiyano Napakapalad ng mga Kristiyano na palaging dumidepende sa Diyos. Napakapalad ng mga Kristiyano na palaging umaasa at nauuhaw sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam natin mga kapatid, hindi tayo lalayuan ng Panginoon. Bagkus malulugod po siya sa atin. Mga kapatid, kung meron sa atin, parang kung minsan nawawala ng pag-asa, minsan sobrang bumabagsak ang pananampalataya. Isipin po natin mga kapatid, isipin natin na kung sino yung Diyos na nag-provide ng kanilang pangangailangan noon, siya din yung Diyos na pwede at may kakayahang mag-provide ng pangangailangan natin ngayon. Hindi lang material na bagay, even yung emotion natin, yung health natin, anumang kailangan natin, yung kalusugan ng ating mga anak, mga kapatid, kaya niyang isustain sa atin. Basta't ingatan lang po natin yung presence ng Diyos sa buhay po natin. Ang reason, kaya yung presensya ng Diyos lumalayo sa buhay natin, inaalaw natin ang kasalanang maghari sa buhay natin. Yun po yung reason. Kaya maraming mga Kristiyano parang hopeless sila. Pero wag po nating payagang maging ganon mga kapatid. Napakasarap sa piling ng ating Panginoong Diyos. Napakasarap mamuhay sa piling ng ating Panginoon. Dahil sa piling ng ating Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Sapat na. Amen po. At higit pa. Mga kapatid, yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya, panghawakan po natin yung pangako, yung presensya ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan at katapatan sa buhay po natin. O Father God,
Kayo po ay napakabuting Diyos, napakadakilang Diyos. Kayo ay mahabaging Diyos. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sapagkat sa pamagitan, Panginoon, ng iyong mga tinawag noong unang panahon, ang iyong bayang Israel, Panginoon, kung papaano mo po sila pinatnubayan nung sila ay walang ibang aasahan sa disyerto at kayo lamang, Father God, ipinakita mo po sa kanila na kayo ay Diyos na mapagmahal, kayo ay Diyos na kung saan nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng inyong pong mga anak. Father God, bagaman kami ay nasa mundong ito, bagaman kami, Panginoon, ay namumuhay kasama ng mga taong hindi kumikilala sa inyo, Father God, nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na bawat isa sa amin makilala na kami ay mga anak po ninyo. Bawat isa sa amin maitaas ka sa buhay ng maraming mga tao. Bawat isa sa amin maikuwento ka sa maraming mga tao, sapagkat kung ikaw ay isa sa amin, Father God, napakaganda at napakabuti ng kalagayan namin. Father God, maraming salamat po. Patuloy mo po nawa kaming kahabagan, tulungan, paalalahanan sa araw-araw. Kami po ay mahihina. Kinakilala po namin, Panginoon, na hindi namin kaya sa amin pong buhay. Hindi namin kayang makasurvive sa buhay po namin. Subalit dahil ikaw ay Diyos na pumili sa amin, turuan mo po kami nawa na dumepende sa iyo upang sa gayon, aming Ama, lahat po ng pangangailangan namin ay iasa namin lahat sa inyo. Father God, maraming salamat po. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinapasalamatan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.